Breaking news mga kababayan, India, US at Pilipinas nagulantang sa ginagawa ng China. Naaalarma ngayon ang bansang India dahil sa isang malaking banta na itinayo ng China malapit sa kanilang border sa region ng Sichuan. Isang banta na tila mas kakaiba kumpara sa mga naunang aktibidad ng China. 800 kilometro mula sa border ng Arunachal sa India, may lihim na aktibidad na ginagawa ang China. Palihim itong nagtayo ng isang infrastruktura sa paggawa ng sandatang nuklear malapit mismo sa pintuan ng India. Ayon yan sa mga lumabas na bagong satellite images. There is a new threat near the Indian state of Arunachal Pradesh, and this one is unlike anything before. 800 kilometers from the Arunachal border, China is making moves. It is secretly expanding its nuclear weapons infrastructure. Batay sa mga imaheng lumabas mula 2022 at 2026, dalawang nuclear facilities ang pinalalaki ng China sa probinsya ng Sichuan na nasa timog kanluran ng China. Isa sa mga facility na ito ay itinayo para sa nuclear testing, kung saan sinusuri ang mga pampasabog na inilalagay sa mga nuclear warheads. Habang ang isang site naman ay para sa manufacturing ng mga pangunahing bahagi ng nuclear weapon. Batay sa pinakabagong ulat, mayroon ng 600 nuclear warheads ang China. Goal ng Communist Party na gawin itong mahigit 1,000 warheads pagsapit ng 2030. Ito umano ang rason kung bakit mabilis na itinayo at mas pinapalawak pa ang dalawang nuclear sites. Hindi kailanman magsisinungaling ang mga satellite images. Ipinapakita nito ang mga lihim na nakabaon sa mga kabundukan ng China. 800 kilometers lamang ang layo mula sa hangganan ng India. Tinawag ang dalawang sites na Zitong at Pingtong, mga sikretong lugar sa pusod ng kabundukan ng Sichuan. Ayon sa mga eksperto, ang mga sites na ito ay parehong galing sa Third Front Program na binuo pa noon ni dating Chairman Mao Zedong na siyang nagtatag ng Communist Party of China. Batay sa prinsipyo ng programang ito ni Mao Zedong, kailangang itago sa loob ng bansa ang mga mahahalagang military industry. Nanatiling sikreto ang dalawang sites na ito sa loob ng ilang dekada, pero sinasabing nagsimula daw ang construction noong 2019. Ayon sa satellite image ng Zitong, mayroon itong mga bagong gawang bunker at mga pinatibay na bahagi ng pasilidad. Dito tinetest ang mga pampasabog ng warheads. Ang testing ground ay isang area na hugis oval na humigit kumulang sa 10 baseball court ang lawak. Pero mas sensitibo ang isa pang site, ang Pingong. Doble ang bakod nito. Naniniwala ang mga eksperto na dito ginagawa ang mga plutonium pits na siyang pangunahing sangkap ng nuclear warheads, ang tinaguriang puso ng bomba. Ang site ay mayroong 360 feet na ventilation stock na nakasanayan na sa pag-handle ng mga plutonium. Sa isa sa mga entrance ng Pingong ay nakasulat ang isang slogan na galing mismo kay Pangulong Xi Jinping. Ang sabi, manatiling totoo sa ating pangunahing layunin at laging tandaan ang ating misyon. Pero hindi lang sa Sichuan nagtatapos ang mga nuclear activities ng China. Sa kalapit na bayan ng Mianyang, nagtayo naman ang China ng isang laser ignition facility. Dito isinasagawa ang mga warhead research nang walang ginagawang actual detonation. Isang perpektong site para sa pagbuo ng nuclear weapon nang walang nangyayaring ingay na pwedeng ikaalarma ng ibang bansa. Kapag natupad ang pangarap ng China na makabuo ng mahigit 1,000 nuclear warhead sa 2030, ang China na ang magiging ikatlo sa pinakamalaking nuclear power sa mundo kasunod ng Russia at ng US. Ayon sa Beijing, for self-defense lang naman daw ito, pero naniniwala ang mga eksperto na ang lawak, pagiging sikreto at bilis ng kanilang mga nuclear project ay tila nagpapahiwatig ng iba pang layunin. Pero may iba na pinagtatawanan ang nuclear project ng China dahil imbes daw na puno ng fuel ang mga missiles, puro tubig lang daw ang laman nito. Meron din daw mga missile silos na hindi maayos na nakakapag-launch ng bomba dahil depektibo. Dahil dito, maraming mga high-ranking officials ng Chinese Rocket Force ang tinanggal na sa pwesto dahil sa akusasyon ng corruption sa mga nasabing proyekto.
Pero sa kabila ng mga alegasyon tungkol sa mga palpak na missiles ng China, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpapalawak nito at pagpapanatiling lihim. Pinangangambahan din ito ng India dahil ang lokasyon ng mga site ay strategically malapit sa kanilang hangganan. Ang ganitong mga armas ang nagbibigay kumpiyansa sa China na dagdagan ang presyon sa mga pinagtatalo ng border ng dalawang bansa. Isa rin ito sa mga pinangangambahan ng US kung bakit gusto nilang isali ang China sa bagong nuclear deal matapos mag-expire ang deal sa pagitan ng Russia at US noong February 5. Pero hindi interesadong sumali ang China dito. Ayon sa China, wala naman daw silang nuclear project na kasing laki ng sa Russia at sa US. At hindi naman din daw sila nakikipagkumpetensya sa nuclear arms race. Kaya walang dahilan para makisali sa dalawang bansa. Pero naniniwala ang US na dahilan lamang ito ng China para huwag silang malimitahan sa kanilang mga nuclear projects. Inakusahan din kamakailan ng isang opisyal ng US State Department ang China sa pagsasagawa ng mga secret underground nuclear test na labag sa international law. Pero itinanggi ito ng China. Ipinapaalam ko sa inyo na alam ng pamahalaan ng Estados Unidos na gumagawa ang China ng mga nuclear explosive test, kabilang na ang mga preparation para sa pagtetest ng umaabot sa daan-daang toneladang lakas. Nililinis at pinapalabo ng People's Liberation Army ang mga ebidensya ng mga bagong pagsabog para lang inihim ang mga testing na ito dahil alam nilang bawal ang mga testing na ito sa Nuclear Testing Treaty. Gumamit ang China ng decoupling, isang pamamaraan para mabawasan ang kakayahan ng monitor na sumukat ng mga pagyanig para lang maitago ang kanilang mga aktibidad mula sa mata ng mundo. Isang ganito kalakas na nuclear test ang ginawa ng China noong June 22, 2020. Napakawalang basihan ng mga ganyang akusasyon. Nilalabanan ng China ang pag-iimbento ng US ng mamadahilan para umpisahan ang kanilang sariling nuclear testing. Hinihikayat ng China ang US na panindigan ang panako ng 5 nuclear powers na ititigil ang mga nuclear tests. Panatilihin ang pagkakaisa ng mundo laban sa mga nuclear test at umaksyon para bantayan ang internal nuclear disarmaments at ang non-proliferation system. Ang China ay laging sumusunod sa landas ng mapayapang pagbuo at pumaayon sa nuclear strategy na para lamang sa depensa. Ang aming nuclear policy ay panatilihin ang pamatagalang katatagan. Magpapatuloy ang China na gumaganap sa papel nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan. Bukod dito, natuklasan din ng Washington na nagsasagawa ang China ng mga mini-nuke testing, isang lihim na low-intensity nuclear test. Tahimik pero posibleng baguhin ang balanse ng nuclear power sa mundo. Ayon sa US, isang bagong seismic data kasi ang nakuha nila para suportahan ang alegasyon na gumawa ang China ng mga sikretong testing simula pa noong 2020. Meron ding monitoring station sa Kazakhstan na nakapagtala ng 2.75 na pagyanig na pinaniniwalaang hindi galing sa lindol dahil na rin sa baba ng intensity nito. Mariing itinanggihan ng Beijing at sinabing tapat silang sumusunod sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty na nagbabawal sa pagpapasabog ng sandatang nuklear. Ayon sa Global Monitoring Body or CTBTO, nakapagtala sila ng 2 maliliit na pagyanig na tumatagal lamang ng 12 segundo noong araw na yon, pero hindi nila matiyak ang sanhi nito batay lamang sa seismic data. Kung matatandaan ay minsan nang nagbabala si Pangulong Donald Trump na kung mapapatunayang meron sa mga karibal na bansa na nandadaya at lumalabag sa international law tungkol sa nuclear testing ban, posible daw na ipagpatuloy na lang din ng US ang pagtetest nila ng mga sandatang nuklear. Mas maraming nuclear weapon ang Estados Unidos kaysa sa alinmang bansa. Naisagawa ito kasabay ng kumpletong pag-update at pagsasaayos ng mga umiiral na sandata noong unang termino ko ng panunungkulan. Dahil sa napakalakas na kakayahan nitong mangwasak, ayoko na sanang gamitin yan, pero wala akong ibang pagpipilian. Pangalawa ang Russia at halos pumapangatlo ang China, pero pwede silang makahabol sa loob lamang ng 5 taon. Dahil sa research program ng ibang bansa,
Inutusan ko na ang Department of War na umpisahan na rin ang pagsusuri sa ating mga nuclear weapon tulad din ng ginagawa ng iba. Agad na ding uumpisan ang prosesong iyon. Pero naniniwala ang mga eksperto na kung gagawin ulit ng US ang pagtetest at pagbuo ng mga sandatang nuklear, tiyak na tataas na naman ang nuclear arms race sa mundo. Pero nakadepende pa rin yan kung ganyan din ang gagawin ng mga karibal na bansa gaya ng China. Mula sa mga warheads hanggang sa mga submarino, mabilis ang galaw ng Beijing. Sa Bohai Shipyard sa Huludao, China, kapansin-pansin ang mabilis na pagtatrabaho ng gobyerno para makabuo ng mas maraming submarino kumpara sa mga binuo nila noong mga nagdaang taon. Kabilang dito ang mga attack submarine at ballistic missile submarine. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies, mula 2021 hanggang 2025, nalampasan na daw ng China ang Estados Unidos sa dami ng mga submarinong idineploy. Ang mga submarine ay hindi lamang mga sasakyang pandigma, sila ay tinagurian ding mga ultimate weapons. Ang isang nuclear-armed ballistic missile submarine ay may kakayahang gumawa ng second strike capability o kakayahang gumanti kahit tinamaan na ito ng unang pag-atake. Nakabase ang paggawa ng submarine na ito sa prinsipyo ng deterrence. Kung ang India ay nag-aalala sa mga bagong nuclear sites ng China, nangangamba naman ang Estados Unidos sa lihim na aktibidad ng China sa kanila mismong bansa. Kamakailan kasi ay dumagsa ang SWAT team at ang hazmat crew sa isang bahay sa Las Vegas. Sa isang bahay kung saan natuklasan ang isang nakakagulat na sikreto. Isang biological laboratory kasi ang natagpuan sa loob ng garahe ng nasabing bahay. Sa gitna mismo yan ng isang residential community. Authorities in Las Vegas are investigating a suspected Chinese-linked biolab in the city of Las Vegas, collecting more than 1,000 pieces of evidence, including biological materials and several vials of, quote, unknown liquids. Ayon sa report, konektado ang laboratoryong ito sa isa pang illegal na biolab na natuklasan sa bayan ng Ridley noong 2023. Parehong ino-operate ng mga Chino ang dalawang laboratorio. Sa Ridley, natuklasan ng mga otoridad ang mga mapanganib na pathogen gaya ng Ebola, HIV, tuberculosis, malaria at meron pang mga genetically modified na daga. Ayon sa counterintelligence expert na si Cassie Fleming, ang dalawang laboratoryong ito ay simula pa lamang daw ng mas mapanganib na sitwasyon. Naniniwala siya na ang tinatawag niyang banta ng Chinese biowarfare ay hindi na malayong mangyari. Ang nakita sa California ay nasa isang warehouse area, hindi sa isang residential house, kaya mas posible na hindi agad makita. Pero may iba't ibang uri ng mapanganib at nakakamatay na virus doon. Isa lang ba itong hindi pangkaraniwang tuklas o meron pang ibang mga ganito? Dapat nating ipalagay na marami pang ibang ganyan dyan. Ang intensyon nito ay patayin talaga ang mga Amerikano. Si Fleming ang sumulat ng aklat na Red Tsunami. Ayon sa kanya, ang mga biolab sa US ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng Chinese Communist Party. 27 taon na ang nakakaraan. Sinabi ng Partido Komunista ng China na ayaw nilang harapin ang US sa tradisyonal na digmaang militar. Sa halip, nais nilang gumawa ng iba pang paraan. Binago nila ang definisyon ng digmaan. Hindi na ito simpleng usapin ng hukbo laban sa hukbo. Ang bagong anyo ng digmaan ay kung saan ang bawat lalaki, babae at bata ay nasa front lines na para mapahina ang Estados Unidos. Hindi lamang ito tungkol sa bomba at bala, kasama raw dito ang mites, fungi at maging mga virus na maaaring tumarget sa mga pananim ng Amerika para wasakin ang ani ng bansa. May mas malala pa raw na posibilidad, isang panibagong pandemya na tulad ng COVID-19, pero sa pagkakataong ito ay magsisimula na mismo sa loob ng Estados Unidos at hindi sa ibang bansa. Sa totoo lang, ang Chinese Communist Party ay gumagawa ng COVID-2 at COVID-3 at iba pang sobrang nakakamatay na virus sa laboratorio nito sa Wuhan. Ang ilan sa mga ito ay kombinasyon ng mga ninakaw nila mula sa mga laboratorio sa US at sa mga laboratorio sa Canada. Ayon pa sa ulat, ang mga ninakaw na pathogen ay naipasok umano sa Estados Unidos nang hindi natutuklasan ng FBI at ng Homeland Security.
Ano ang pwede nating gawin para mapigilan ito, Cassie? Una, itigil ang pagbili ng mga produktong Chinese, period. Huwag mag-invest sa mga kumpanyang may negosyo sa China. Pinopondohan mo lang ang mga kaaway mo. Samantala, sa Pilipinas, naaalarma ngayon ang AFP dahil sa paglaganap ng cyber attacks na karamihan ay galing sa China. Kabilang ito ngayon sa mga sinusubukang aksyonan ng mga otoridad para matiyak ang pambansang seguridad ng Pilipinas. Kasabay ng issue sa West Philippine Sea, tila lumalala din ang cyber attack sa Pilipinas dahil sa nagaganap na geopolitical tension. Ayon sa AFP Cyber Commands, karamihan daw nito ay nanggaling sa China. Ito rin ang sinisisi nila kung bakit mas lumalawak ngayon ang pagkalat ng mga maling impormasyon. From a security and defense viewpoint, the country faces persistent cyber attacks linked to territorial disputes in the West Philippine Sea with China-based malicious actors deploying malware, DDoS attacks, data leaks, and website compromises to advance Beijing's regional ambition. Ayon sa datos, tumaas ng 37% ang mga online threats habang 200% naman sa mga insidente ng phishing. Kabilang sa mga sektor na pinakadelikado sa ganitong mga threat ay ang public administration na may 20.5% risk, ang educational services na may 14.8% risk, at ang finance and insurance services na may 10.1%. Ang mga banta sa mga sektor na ito ay nanggagaling umano sa dark web, fragmented ransomware at phishing. Natuklasan pa ng AFP na mayroon ding pagtatangkang makakuha ng mga intelligence data ang ilang mga dayuhang elemento, pero tiniyak nila na walang nangyaring malaking breach. Nakatutok ngayon ang cyber unit ng AFP sa problemang ito, lalo't sensitibo ang ilang mga impormasyon gaya ng healthcare, transportation at power grids. Kamakailan lang, isang Mongolian national ang inaresto ng Bureau of Immigration sa Zambales noong February 12 dahil sa di umano'y pag-eespiya nito sa Pilipinas para sa China. Ang nasabing lalaki na kinilalang si Bold Baatar Bold Erdene, 30 anyos, ay graduating student daw ng isang aviation school sa Barangay Lipay Dingin, Iba, Zambales. Nasabat sa nasabing dayuhan ang aerial photo ng Iba Airport at ang isang kalapit na lugar sa Palawig River, 5 nautical miles mula sa nasabing airport. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, napag-alaman nila na ang arestadong Mongolian national ay isang trained na fighter jet pilot ng Chinese military. Isang impormasyon na lalo pang ikinabahala ng mga otoridad. Dagdag pa ni Anyo, ang nasabing dayuhan na pumasok sa bansa bilang isang aviation student ay meron na palang military background sa People's Liberation Army ng China. Meron din itong lisensya sa pagmamaneho ng fighter jet mula sa PLA Air Force Aviation University. Naniniwala si Anyo na lubhang kaduda-duda kung bakit napili nitong mamalagi sa Zambales na malapit sa mga mahahalagang military site sa bansa. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na maging mapagmatyag at makipag-ugnayan sa mga sangay ng gobyerno kung meron silang napansing mga kahinahinalang aktibidad gaya ng hindi maipaliwanag na pagkuha ng mga aerial activities ng military at pagkuha ng larawan ng iba pang mga sensitibong lugar. Ganon din sa mga kakaibang kilos na kontra kaysa sa idineklarang rason ng pagpasok sa bansa. Sa ngayon, nakakulong niya sa Bureau of Immigration Warden Facility ang nasabing Mongolian para yan sa pagpaproseso ng kanyang deportation. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan ito. Maraming salamat po mga ka-blessed.